sa ilang pang mga balita, pang-consumer naman po't pangkalakalan, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho umano sa huling buwan ng 2023. Sa datos po ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumabas po na nasa 3.1% o 1.6 milyon na Pilipino ang walang trabaho noong Disyembre. Mas mababa yan kumpara sa 3.6% o katumbas na 1.83 milyon na naitala noong pong November ng 2023. At kahit dumami ho ang nagkaroon ng trabaho, dumami din po naman ang naghahanap po ng dagdag na trabaho o pagkakakitaan. Tumaas kasi sa 11.9% o mahigit 6 na milyong Pilipino sa mga may trabaho ang gusto pang magdagdag ng trabaho para may dagdag kita. Mas mataas yan kumpara sa 11.7% o wala pang 5.8 na mga milyong Pilipino na naghahanap po ng karagdagang pagkakakitaan. Naniniwala naman ang Ibon Foundation na hindi magtatagal ang mababang unemployment rate. Ang babala ng grupo, posibleng sumipa ulit ang unemployment rate kung hindi gaganda ang kalidad ng trabaho sa bansa. Yan ay lalo kung mananatiling mababa raw ang sahod ng mga manggagawa kagaya sa sektor ng construction at agrikultura. Ang mungkahi ng grupo, pagtuunan ng gobyerno ng pansin ang paglikha ng mga dekalidad na trabaho. Kung malaking bahagi ng trabaho ay nasa construction, panandalian lamang yan. Pero bababa naman ang kita doon sa agrikultura. So wala rin perang iikot. So medyo yung kalidad ng trabaho nagmamata talaga doon sa sustainability. Yan ang tinig ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation. Dapat nga po matugunan kaagad ito hong ating inaasahan na El Niño phenomenon dahil dito ho maapektuhan ang mga manggagawa sa agriculture sector. Samantala po naman target naman daw ho ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na makamit ang 100% fish sufficiency bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. sa 2028. Para nga raw makamit ang naturang target ay balak ho ng BFAR na palakasin ang produksyon ng mga palaisdaan at bawasan ang post-harvest losses. Kasama ho sa planong yan ang distribusyon ng bagong fiberglass reinforced plastic boats at fishing gears pati na ho pagtatayo ng mariculture parks. Isusulong din daw ng BFAR ang modernisasyon ng post-harvest at cold chain facilities. Nag-abot naman ang Agriculture Department ng mahigit 104 na milyong piso sa mga magbababoy na apektado ng African Swine Fever o ASF. 19 na commercial swine farms na kasapi ng National Federation of Hog Farmers ang nakatanggap ng tig-5.5 milyong piso. Yan ang mga magbababoy mula sa Bulacan, Tarlac at maging sa Nueva Ecija. Maaari raw gamitin ang pera pambili ng bagong baboy pati na ng pagkain at ng gamot ng mga ito. Eto, nanawagan po naman ang National Economic and Development Authority o NEDA na luwagan ng telecommunications industry ang requirements nito sa pagpapasok po ng bagong mga players. Apo, ito luwagan yung mga luwagan yung requirements. Sabi po kasi ng NEDA, balakid sa industriya ngayon ang mabagal na broadband speed at kakulangan sa coverage. Kasama sa mga natukoy na issue na kailangan daw hong ayusin ang franchise at licensing. Kung tatanggalin daw ang franchise requirement, magiging mas simple ang pagpasok sa industriya at makakatulong sa competitiveness sa sektor. Ito po yung sinasabing pagtanggal daw po sa congressional franchise. Ang tanong, papayag ba ho yung mga nagbibigay po ng prangkisang ito? Gate din po ng NEDA, dapat din payagan ng open access at tumapat ang mga bagong kumpanya sa dominant market players. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.